Isang maulang gabi sa labas ng tahimik na hotel. Lumabas ang pagod na waitress, napansin ang matandang babae na nahihirapan sa tabi ng taxi, mag-isa. Simple ang kanyang uniforme, luma ang sapatos, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng init na hindi kayang burahin ng hirap sa buhay. Naghahanap ang matanda sa kanyang pitaka, kinakabahan, binibilang ang maliliit na perang papel gamit ang nanginginig na mga kamay, nahihiya sa kanyang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, nagalok ng tulong ang waitress, mahinahong nagsalita habang ang ulan ay nagpalabo sa mga ilaw ng lungsod ngayong gabi. Binayaran niya ang pamasahe mula sa sarili niyang tip, nakangiti ng may kabaitan, dahil mas mahalaga sa kanya ang dignidad kaysa sa perang pinaghirapan. Tumingin ang matanda sa kanya nang may pasasalamat, mga kamay nanginginig sa panalangin, nadama ang habag na hindi niya inaasahan ngayong gabi. Sa kabila ng kalsada, isang lalaking nakaayos ng maayos ang tahimik na nakatayo, pinapanood ang lahat na may lumalaking pagkagulat at tahimik na kuryosidad. Dumating siya upang salubungin ang kanyang ina, ngunit napahinto, nakitang ang kabutihan ay ibinigay ng walang kapalit, nang hindi alam kung sino talaga siya. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, ngunit may mas malalim na gumising sa loob niya. Isang alaala ng mga pagpapahalagang minsan niyang binaliwala, habol ang tagumpay ng bulag. Tinulungan ng waitress ang matanda papasok sa hotel, dahan-dahan, nag-aalok ng suporta ng may respeto, hindi naghahanap ng papuri o pansin. Sa kanyang puso ay naninirahan ang tahimik na pangako na tumulong hanggat kaya, kahit kaunti lamang ang ibinibigay ng buhay sa kanya araw-araw. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang maliit na gawaing ito ay magigising ng pagsisisi, magbubunyag ng katotohanan, at magsisimula ng pagbabago na hindi kayang kontrolin ng kayamanan. Sa loob ng mainit na lobby, mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang braso, na para bang ang kabutihan lamang ang tanging suporta na lubos niyang pinagkakatiwalaan ngayong gabi. Mahinahon siyang nagsalita ang waitress, nagalok ng tubig at upuan, tinrato siya na parang pamilya, hindi isang estrangherong nawala sa abalang mundo. Tahimik na pumasok ang elegante na lalaki sa likuran nila, puso naguguluhan, nadarama ang sandaling hindi niya dapat masaksihan ng ganoon kalapit. Nakita niyang muling ngumiti ang kanyang ina matapos ang mga araw ng panghihina, isang tanawin na tumama sa kanya ng mas malalim kaysa anumang tagumpay sa negosyo. Tumanggi ang waitress sa dagdag na pera ng magalang, sinabing, ang tulong na mula sa puso ay hindi dapat sinusukat sa barya o gantimpala. Ang kanyang simpleng mga salita ay may bigat, nagbunyag ng mga pagpapahalagang minsan niyang alam bago siya tinuruan ng ambisyon na sukatin ang halaga ng iba. Inanyayahan niya ang waitress na maupo sandali, hindi bilang isang customer na nakatataas sa staff, kundi bilang isang anak na naghahanap ng karunungan na matagal na niyang nakaligtaan. Nagalinlangan siya ng may paggalang, di tiyak kung ang kabutihan ay lumampas na sa hangganan. Ngunit ang kanyang tinig ay may sinseridad, walang nakatagong layunin. Tinanong niya kung ano ang gumagabay sa kanya upang tumulong sa mga estranghero ng ganoon kadali, kuryosidad na pumalit sa distansyang dati niyang inilalagay sa mga ordinaryong buhay. Tahimik siyang nagsalita tungkol sa kanyang yumaong ama, na nagturo sa kanya na ang dignidad ay lumalago kapag itinataas natin ang iba nang hindi umaasa ng gantimpala kailanman. Ang kanyang mga salita ay lumubog ng malalim sa kanya, gumising ng mga alaala ng mga aral na nakalimutan, habang habol ang tagumpay na sinusukat lamang sa kita. Mahinahon niyang inamin na madalas niyang pinahahalagahan ang resulta kaysa sa tao, na pagtanto ngayong gabi ang katotohanang matagal na niyang binaliwala. Nakinig siya ng walang paghatol, nagalok ng simpleng ngiti na nagdala ng pagunawa sa halip na pagpuna o moral na pagmamataas. Tahimik na nanood ang kanyang ina, may bahagyang kagalakan, nakitang umusbong ang kababaang loob kung saan dati nakatayo lamang ang ambisyon. Tinanong niya ng taos-puso ang kanyang pangarap, hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa pagnanais na maunawaan ang buhay sa kanyang harapan. Mapagpakumbaba siyang sumagot na ang nais lamang ay katatagan para sa pamilya at pagkakataong makapag-aral ng nursing balang araw, kung maaari. Ang kanyang pag-asa ay nagpakita ng tapang na hinubog ng hirap, isang tahimik na lakas na kanyang kinilala bilang mas bihira kaysa kayamanang madaling nakamit. Sa pag-uusap na iyon, respeto ang pumalit sa distansya, at isang ugnayan ang tahimik na nabuo sa pagitan ng mga buhay na minsang pinaghiwalay ng estado lamang. Nagalok siya na pondohan ang kanyang pag-aaral ng may paggalang, hindi bilang kawanggawa, kundi bilang suporta, paggalang sa habag na ipinakita niya ng walang kondisyon. Nag-isip siya ng mabuti, tinimbang ang pagkakataon laban sa kanyang dangal,
at pumayag lamang kung mananatiling buo ang kanyang trabaho at dignidad. Agad niyang tinanggap ang kanyang mga kondisyon, na pagtanto na ang tunay na tulong ay nagbibigay ng kapangyarihan sa pagpili, sa halip na lumikha ng tahimik na pag-asa o obligasyon. Ngumiti ng mainit ang kanyang ina, nakitang natupad ang aral, na ang kabutihang ibinigay ng malaya ay bumabalik sa anyong hindi kayang utusan ng kayamanan.